Panibagong episode na naman para sa ating motocamping adventure. Ating balikan itong Carantes Ancestral Forest para subukan natin maghamok camping kung anong pakiramdam na matulog sa hamok sa isang bundok na walang kasamang campers. Paano mga boss? Umpisa na natin ang ating video. Nandito na tayo sa spot kung saan dito tayo maghahamok. Bali, nakakaputi tayo kasi malakas kanina yung medyo lumakas kanina yung ulan, yung palis ako sa bahay. Buti na lang nung dinanan natin dito sa may Happy Hollow, walang ulan doon, abon lang. Kaya naghanap tayo ng magandang pan rito. Paglagyan natin ng hamok, bali dito na lang tayo maghamok. Kaya ang natin ngayon mga boss, subukan natin na matutulog tayo sa hamok mismo o sa duyan. Iniwan ko yung tent ko. Yan. Ang kinuha ko lang yung tarp at saka yung hamok ko. Bagay, tayo lang mag-isa rito mga boss. Wala na naman tayo kasama. Kaya natin mga boss, siyempre solo flight tayo ngayon. Kaya kailangan na enjoyin natin. Diba? Bali part 2 mga boss, yung pagpunta natin dito. Itong Carantes Ancestral. Yan. Kaya paano, magse-set up na tayo ng tent natin kasi sandali lang naman yung pag-set up natin kasi tent lang, icon lang naman na yun, hamok yun, hindi kagaya yung tent na masakit sa likod. Kaya magse-set up tayo mga boss. Yan lang mga boss, bali tapos na. Nailagay na natin, ganito lang kasimple yung natin, yung setup natin. Ito na yung tarp natin, yung duyan. At syempre paglagyan ng gamit natin, mamaya kapag uulan, syempre i-cover natin to sa mga gamit natin para di sila mabasa. Ngayon tanggalin na natin yung sapatos natin dahil mainit. Tsaka anong oras na? Bali, anong oras na ba?
4-7 na mga boss. Sabay nung lumabas tayo sabay kanina, 2 pass na kanina lumabas tayo dahil nga umulan siya. Kaya hindi tayo nakapunta rito kaagad. Ngayon, mas madali itong setup natin ngayon kaysa yung nilagay natin yung pan natin, yung tent. Kaya ito yung pan natin ngayon. Subukan natin mga boss kung makakayanan natin na matulog sa ganito sa duyan. Sana makakatulog tayo. Pag masarap yung tulog natin, palaging duyan na yung gagamitin natin. Kung wala man malapit na kakahuyan na ganito, syempre yung tarp setup na lang ang gagawin natin. Ay, kanta, magluto tayo ng merienda natin. Gaya, nagutom tayo. Ay, see. Wala. Nakabalik na naman tayo sa ganito. Sana hindi siya ulan. Okay. Bali ito mga boss, tatanggalin ko sana itong pantalon natin. Ang problema kasi yung mga lamok, yung binili kong off lotion kanina, nakalimutan ko na sa bag ko. Kaya hindi ko dala, ang dala ko lang rito yung natirang off lotion natin, yung nakasachet, kakunti na lang yun. Gagamitin natin mamayang gabi para sa mukha natin. Kaya mamaya siguro kahit na medyo mainit, magsisweater na tayo kasi medyo pinapak na tayo. Yan, lagyan natin yung table natin. Yung table natin mga boss, bali iniwan ko na yung para rito kasi masyadong mabigat. Kaya ito na lang yung gamit natin. Double purpose, di ba? Pwede natin pag-upuan. Yan. Yan di ba? Kape na yan Timpla tayo ng kape natin para may merindahin tayo. Okay, tara. Kapagod siya. Ito na yung para sa natin sa tubig. Okay. Lumako. Sarap ng ganitong buhay. Check na natin. Kumukulo na siya. Kaya magtimpla na tayo mga boss ng kape natin. Ay. Yung paghawakan natin. Hindi pa tayo nakabili kasi ng ng paghawakan natin. Para di tayo papasok. Wow, bango! Nag-sweater na tayo dahil nga pinapapak na tayo ng lamok. Wala pa naman tayong off lotion. Ano na naman yan? Natin lang dyan. Okay. Sukal natin kasi ginutom tayo na pumunta rito. Kunti lang kasi yung kinain natin sa kanina nung kaninang tanghali. Talagang pumapasok yung tusok nila sa sa balat ko kaya na nakasweater ako Wow. Sigurado na pagpipestahan tayo mamaya mga boss itong mga lamok. Kaya nga yung kukunti na natira dyan na off lotion natin, hindi ko muna gagamitin. Mamaya na lang pagtulog natin, ilagay ko sa mukha. Okay naman yung table natin Improvise na yung table natin. Yung table kasi natin masyadong malaki, masyadong mabigat kapag binubuhat natin, ilagay sa motor.
Kaya sabi ko, iles ko na lang yung gamit ko. Kaya ito, double purpose, di ba? Pwede natin pagprituhan, pwedeng pagupuan. Triple purpose pala. Pwedeng lamesa. Kaya merinda muna tayo, skeptics muna tayo. And then mamaya, magluto na tayo ng kakainin natin. Habang nagluluto tayo ng kanin mamaya, kuha na tayo ng panggatong natin para sa bonfire natin. Na mga boss, bali magharap na tayo ng kahoy na pwede nating mamaya, pang bonfire. Mamaya lang tayo magluto. Ngayon na sana kaso maaga pa naman. Kaya hanap muna tayo ng kahoy. Gagamitin natin. Ganun po. Soft rain falls on the front porch swing. Midnight breeze makes the pine trees sing. Memories dance in the fire's light, like echoes lost in the quiet night. Winds may change, rivers may run, but I still wait for what's undone. Every sunset, every spark still keeps your name inside my heart. Blueprints faded in the red clay dust. Two hearts once strong now turn to rust. You took the road, left me behind. Now I chase ghosts in the Georgia pines. Winds may change, rivers may run, but I still wait for what's undone. Every sunset, every spark still keeps your name inside my heart. Maybe time will dim the flame, but I'll still smile when I hear your name. Till then I'll sit where we once stayed, watching fire turn to gray. Winds may change, rivers may run, but I still wait for what's undone. Every sunset, every spark still keeps your name inside my heart. Na mga boss, nakakuha na tayo ng kahoy. Panggatong natin, lalagarin na natin mamaya. Pero magluto muna tayo ng kanin. Dahil anong oras na, muna natin. Yan na 5:02 na mga boss, kaya magluto na tayo para hindi tayo masyadong gabihin na nakakain. Okay. Yan na, luluto na tayo ng kanin. Mainit siya, nitang na tayo dahil sa mga lamot na yan. Dahil pag makapag-bunta tayo mamaya, sigurado mawala na yung mga lamot na yan. Kaya makatina dito yung ako yung tinitira nila okay, gas. Okay, tama mo yung pag-ulitin natin para bukas sunod na lang natin bukas.
Yan, ang daming lamok mga boss, kaya kan kailan natin kan magpausok. Dami. Ah. Alis ito, kapag pan tayo pausok lang. Tag-leader siya para pag-usok niya. Ayan. Usok tayo. Para kasi yung lamok na yan, ang dami. Yan, check na natin. Okay na. Yan, magluluto na tayo ng ulam. Yan mga boss, bali ang iluluto natin ngayon ay tongkan. Magluluto tayo ng ano na yan, corned beef na may patatas. Yan, nawala konti yung lamok dahil sa pausok natin. Ready na tayo ng kakainin natin para makaaga tayo matulog. Sigurado ko na masarap ang ulam natin. Yan. Buti na lang hindi tumuloy yung yung ulan niya. Kung tumuloy yung ulan niya, hindi ko alam kung ano itsura natin. Para tayong basang sisiw mga boss pag gano'n nangyari. At least enjoy na enjoy ko itong ginagawa ko. Kahit na nag-iisa lang tayo sa ganitong lugar. Si Mrs. sana tatawagin ko, kaso ang problema nanganak kasi yung pusa namin kaya hindi niya maiwanan. Siyempre pinapadidi nga dahil nga hindi pa sila marunong dumidi. Yun, ito ikot natin ito ng cubes siya. Ganyan. Set aside muna natin yan. Tapos ito na. Meron tayo ng garlic. Mamaya natin i-switch yung ilaw natin dahil nga tatatlo. Maganda yung ito muna. Kasi pag matulog na kasi tayo, kailangan na nakaswitch yung ilaw natin dahil nga mas lalo ngayon at hamok lang tayo. Hindi natin alam kung ano yung naligid. Sabay, safe naman tayo rito. Dahil nandyan naman yung may-ari. Pagkatapos, nakikita ko naman pag dumadaan ako na madaling araw dito, naman siya, nakasara yung gate. Pero siyempre, kailangan pa rin na na medyo tayo, vigilant tayo para mamaya may makakapasok, di ba, na hindi taga rito. Alam mo naman lang tao kung gusto niya pumasok sa isang lugar kahit na nakapag-lock man yan, naka-gate yan, papasukin. Kaya kailangan na maging tayo, mapagmatsyag. Kailangan talaga sa next na natin bili tayo yung hamok na may net siya, yung may mosquito net, kasi ganito sigurado yan papakin tayo. Ang kagandahan lang naman ito, meron tayong sleeping bag, may suksok natin yung paa natin doon, sigurado na hindi na tayo malalamok doon. Ang problemahin na lang natin yung mukha, diba, yung kamay, yan na lang problemahin natin. Pero sa paa, hindi natin problemahin yan. Okay.
Yan, ganyan. Bilisan muna natin. Oops. Kailangan na malinis yung yun natin. Kung ano yung dinatnat natin, kailangan na malinis siya, na iwanan. Ito, dalawang cellphone, at saka syempre yan. Ito siya. Ngayon, ito na mga boss, bali magluluto na tayo ng ating uulamin. Oh, mainit. Okay tayo. Tayo ng mantika. Bali ito yung ulamin natin. Yan o. Corn beef Argentina. Siyempre, pangunahin natin itong patatas kasi matigas yan. Pagkatapos ito, kapag medyo malambot na, i-pan natin, i-sit aside natin. Saka magkaroon tayo ng bawang, sibuyas. Yan. Yan, palambutin lang natin to mga boss. I-fry natin siya. Mamaya i-switch na natin yung mga ilaw natin. Ngayon sana mayroon yun, baka 1 o'clock o kahit 2 o'clock mahina na yung mga ilaw natin. Hirap na. Okay lang sana kapag nakatent tayo, di ba? Siyempre yan baka mamaya may dudungaw sa atin. No. Pero makagdudungawin tayo, di. Halika na. Sabi niya ganun na. Bumangon ka na dyan at maglakad na tayo. Punta na tayo sa aking kaharian. Bumangon ka na at samahan. Di ba? Okay na to. Patayin muna natin. Isit aside lang natin. Sarap po. Yan. Luto na siya. Isit aside muna natin. Yan. Kada naman tayo. Okay. Yan. Tukan na natin itong kana. Itong sibuyas. Pag natin nilagay lahat, dahil yung fresh na sibuyas yung ilalagay natin sa taas niya. Mainit. Yan na, kada natin yung bawang. Hoy. Mukhang ambon na. Mamaya muna ambon kapag nakaluto na tayo. Diba? Ambon na. Wala, lagyan na natin yung corn beef natin na Argentina. Okay. Lagyan na natin to. Mabilis ang pagluluto na lang to mga boss dahil pa ambon na siya. Isilong natin pati yung kayo natin para may gamitin tayong pang mamaya. Pang bonfire. Yan. Ngayon, lagyan na natin ng paminta. Yung paminta natin. Yung asin mga boss, hindi na ako maglalagay kasi
Alam naman natin ang pag corn beef, medyo maalat yan. Uy, ang dami ah. Yan, ito lang natin, tostado lang natin konti yung pan. Yung corn beef, palabasin natin yung pan niya. Yung mantika niya. Oh, sarap ah. Yan, mabilis yung pagluluto lang to. Diba? Tamang-tama yung lasa niya dahil hindi ko linagyan ng asin. At least hindi ganun nakakalat. Kapag linagyan ko yan, maalat yan. Kasi alam naman natin, di ba? Ang corn beef talagang kanyan, maalat yan. Tapos, ito naman, sumasabay na yung pan. Yung ulan niya, ito na. Isi-sample na lang natin sa taas niya. Okay na yan. Yan. Okay na yan mga boss, dahil umuulan na. Na mga boss, bali kain na tayo dahil nga wala, baka mabutan tayo ng bagyo rito sa sa pinagkampingan natin. Ang lakas ng panakas kanina ng kulog niya habang inaayos natin tong mga gamit natin. Kung malakas yung ulan, wala na, hindi na tayo makapag-bonfire. Kaya na medyo malamig na yung ulam natin. Yan o, painit ko pa kaya? Hindi na, okay na yan. Dahil nga marami tayong inayos, ilinipat natin yung motor, yung mga gamit natin kasi baka mamaya mabasa tayo. Ay, hop, yeah. Matulog na din yung kan. Oh, oh, siyempre ba? Buti na lang, hindi pa gano'n. Pulutin na lang natin mamaya yan. Okay. Paano mga boss? Kuha na kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo akong kumain. Ito yung ulam natin. Sigurado na hindi natin maubos to. Na mamaya lalakas na yung ulan niya. Lipat natin konti. Pulutin na lang natin mamaya yung mga natapon na kanin. Kailangan na hindi tayo mabasa. Try muna tayo mga boss. Ayan, sabayan niya na akong kumain. Ito. Yan na mga boss, bali pan na rin. Nagpan na rin siya. Umapoy na rin pero parang nahirapan pa rin siya sa kanya, sa apoy niya, kaya kan at least mamaya lalakas na yan. Ngayon solo flight tayo ngayon rito. Ang pati dun sa kabila, yung dito sa yung nung nakarang week lang, last week na dito sa Forest Whisper, yun, bali solo din tayo doon. Pero ito yung first na nagcamping tayo na hammock yung gamit natin. Yan, itatry natin mga boss kung makatulog tayo sa hammock. Siyempre hindi kagaya sa tent na parang nasa kwarto ka, di ba? Na parang may naririnig ka na lumalapit sa tent mo, pero alam mo na walang makakapasok doon, di ba? Hindi ka makikita sa loob. Hindi kagaya ngayon na pwede kang dungawin kasi nakaganito. Ang plano ko kasi itong tarp sana natin, pag lalakas yung ulan niya, ibababa natin para magaganon siya.
shade tayo. Pero sabi ko naman na pag ganun siguro baka mainit, mas lalong hindi tayo makatulog. Yun na naman, bumili tayo ng kwan ng dumating na yung order natin na fan na kwan natin, kasi yung nakaraan kasi dito tayo sa Whisper, yung puti na yon, sa anak natin yon na kay Elsa. Ngayon bumili tayo, order tayo, dumating na siya, dahil testing ko na. Ang problema, hindi ko nadala, kaya pala parang may kulang. Sabi ko, hindi ko nadala pala yung fan natin. Imbis na yun ang makakatulong sa pagtulong natin mamaya, yun ang nakalimutan natin. Sa bagay, talagang ganyan talaga, di ba? Kaya kailangan na before na siguro 1 day or 2 days before na magkakamp tayo, kailangan na impake na natin lahat. Pagkatapos kinumagahan, siyempre baka may nakaligtaan natin, at least maisip natin yung darating na araw na para may kulang, di ba? Maayos natin mabuti. Kanina lang kasi tayo nag-impake, kaya yun na makaligtaan natin yung fan natin, yung fan natin, yun pa naman ang importante para makatulog tayo. Ay, pero talagang ganyan lang. Okay lang yan. At least fan naman, siguro makakatulog naman tayo dahil tarp fan lang naman nakahamok tayo nakaduyan naman tayo. At saka yung ko, yung airbed ko, hindi ko nalinagyan ng ng hangin. Yun na, linagay ko dito sa baba niya para magiging insulator natin, para hindi lalamigin yung likod natin. Kasi kung lalamigin, medyo may sipon-sipon tayo, na akala ko hindi tayo matutuloy ngayon dahil kagabi nilalagnat tayo, pero ngayon medyo okay naman kanina. Kaya yung ko, ginawa ko na lang insulator, yung airbed natin. Yun na, pagkata syempre mayroon pa naman yung sleeping bag natin, di ba? Na pwede natin isuksok kung sakali lalamigin na tayo. At saka may isang jacket pa naman tayo na pwede natin gawing kumot. Yun, idudubli natin. At least ngayon, nakapag-camp na naman tayo rito, di ba? Na enjoy na naman natin na nandito. At gusto ko palang i-shout out yung mga kapatid ko dahil nanonood pala sila sa ating vlog, mas lalo itong pagkakamping. Yan, kasi nagme-message sila sa messenger namin at saka sa group chat namin na pamilya. Yun. Pati nga si shout out din sa aso nila na si ano pa yun? Kian, si Tanpulots. Yan, siya yan, boss. Yan, di ba? Nakita nyo naman, nanonood sa vlog natin. O, di ba? Siguro pag makikita ako ng na yan, yung ano bang klaseng aso yan? Siguro kakilala na niya ako dahil siyempre pinapanood naman niya yung vlog natin, nakakawat niya yung boses natin, di ba? Kaya shout out sa inyo lahat dyan sa Manila at saka yung mga kapatid ko dito sa Baguio, yung mga nanonood sa mga vlog natin. Yan, maraming salamat sa panonood nyo at siyempre sa suporta nyo. Bali sa next na pagkakamp natin, tingnan natin kung saan. Kung hindi siguro, kung walang ulan siguro, baka ipagpatuloy natin itong dito sa Mount Kalubong tayo by next week. Pero kapag umulan, maghanap tayo ng ibang spot. Yan, depende kung dito or magbubukod tayo, makapag tayo dun sa bukod. Depende kung saan tayo ganito makapag-camp. At saka dito pa yung plug, unplug. Yan, gusto ko rin subukan yon, di ba, yung matarik na yan. At least gusto kong i-try yon dahil nga ang gamit natin si Blue. Dahil malakas si Blue, dahil nga bakit kamo malakas? Kasi 175 yan, di ba? Yung isang motor, yung motor ni Papa, yung si Black Rose, mas mataas yung CC nun, mas malakas yun, mas mabilis. Pero mas malakas ito dahil nga 4 lang yung cambio niya. Hindi kagaya si Black Rose na 5 yung cambio niya, kaya mabilis siya sa highway. Pero kung sa arangkadahan sa akyatan, sigurado na mas malakas ito dahil nga 4 lang yung kanya, dahil 175 na barako ito. Although China bike, pero tingnan nyo naman hanggang ngayon hindi pa na bubuksan yung makina niyan. 2009 model pa yan. At isa pa, lagyan natin ng flat sheet sa mga tagiliran niya kahit na matumba yan. Tsaka sa siguro, tingnan natin kung pag may time tayo, kontakin ko sa Aurelio na sabihin ko na samahan ako dito sa Takadang.
Yan, matagal kasi mga boss na gusto kong pumunta sa Takadang dahil nga napapanood ko yung hirap nila na pagpunta ron. Kaya gusto kong pumunta ron, gusto kong masubukan yung lakas ni Blue Rose. Although si Blue Rose kasi mga boss, bali nag-call siya, medyo may nag-slide na yung clutch niya. Matagal na nag-slide siya, pero nung in-adjust ko lang, kahit na paano okay pa naman siya. Pero kung itatakadang ko siguro yan, siguro kapag nababad ko sa clutch, sigurado na masusunog na yan. Kaya nagpan naman ako na pwede daw naman nilang palitan yan nung pan ng 155 na Honda. Yun kasi may nakausap na ako na bali lang, aabot lang na mahigit na 2,000-3,000 lang yung magagastos natin. Kaya gusto ko na i-con muna yan. Pag hindi na makatakbo, saka natin papalitan yan. Kasi ito nakarehistro na, kaya yan ang ginamit natin. Ang kagandahan nito, mababa siya kahit na mabigat yung mga gamit natin. Naisa side stand natin eh. Si Black Rose, hindi natin may side stand. I-side stand natin, matutumba siya. Dahil nga masyado maliit yung kanya, yung side stand niya. Kaya nakahiga siyang ganon, kaya natutumba. Ito hindi. Kaya yung kagandahan niya. Enjoy natin mga boss yung ganito na content natin. Kaya sana suportahan nyo ako sa ganitong content na ginagawa natin. Dahil ito na, talagang ifocus ko na itong ganito na pagko-content. At sana yung mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe na kayo para sa ganon masuportahan nyo naman at mapalaki natin yung channel natin. At isa pa, mag-like na rin kayo. At para sa ganon, lahat ng mga pupuntahan natin, makakasama ko kayo. Yun ang pan natin. Ang aim kasi natin, gusto ko talagang pupunta kung saan-saan na pwede tayo mag-camp na ganito. Worn out shade. Coffee's cold, but the past won't fade. Your old flannel still on the chair, like you might just reappear. Shadows fall where loved ones stay. Memories. Good morning mga boss. Ang oras na natin, yan na. 5:43 na ng umaga. Yan na, medyo maganda rin yung kanyang tulog natin dito. Kaso sobrang lamig na. Nung 11, yun na, talagang naramdaman na natin yung lamig niya. Mas lalo kaninang madaling araw. Kaya yun ang nakakagising sa atin, yung lamig niya. Dahil siyempre wala tayo masyadong gamit na kinuha na panlamig. At least yung lamok naman, okay naman. Wala naman tayong naramdaman na lamok kagabi. At saka maganda naman yung pagkulong natin. Pero ganun talaga, pag ganito na open pala yung tutulugan mo, para kang nabibigla. Kasarapan ng tulog mo, bigla ka na lang makakagising dahil akala mo may tao sa tabi mo. Parang yun ang yung nag-experience natin kagabi sa pagtulog natin yung ganito. Hindi kagaya yung sa tent, para may naramdaman ka naglalakad, pero at least alam mo na safe ka dahil nga parang nasa kwarto ka na sarado. Ito open, parang sarap ito mo, parang mamaya na imagine mo na may may tao sa tabi mo na nakatitig sa'yo. Parang naramdaman mo parang may sasaksak sa'yo. May papalo sa'yo, parang may tao dito sa taas natin ngayon. Minsan nagugulat ako, sarap ng tulog, bigla ako magulat na gano'n kasi parang yung tuloy-tuloy yung panaginip mo, bigla ka magugulat na lang dahil akala mo kung may tao na sa tabi mo na nakatayo, na nakatitig sa'yo. Kaya yung gamit natin kanina, nung nakatulog ako, talaga hawak-hawak natin to. Nakatulog. Nasa loob ng jacket natin. Siyempre, hindi natin alam, di ba? So, may bigla-bigla na alam naman natin na safe tayo rito. Pero siyempre, hindi lang natin alam. Baka mamaya may nakakapasok pala na hindi taga rito na di ba? Na
parang mag-trips. Kasi syempre hindi naman natin kabisado itong lugar na ito. Ngayon, hawak-hawak lang natin to kasi baka biglang may titira sa atin. At least kahit na paano makapagtabla tayo. Yan na, balibawon na tayo. Magpan na tayo. Kuha tayo ng kape. Yan, medyo mas masarap punti yung tulog natin dito. Kasi yung lamig niya, hindi kagaya yung sa tent tayo, talagang nahirapan tayong matulog doon dahil nga sobrang init. Ito naman, sobrang lamig doon. Pumapasok yung hangin. Gusto ko sanang ibaba ito. Yan, yung mga kan natin na yan. Gusto ko sanang ibaba. Para sa ganun medyo matakpan tayo. Para medyo males yung pumapasok na hangin. Kaso parang tinatamad naman ako na bumangon dahil sobrang lamig kagabi. Yung pag-ambon niya siguro, kaya yun, lumamig siya. Hanggang ngayon, lamig na lamig pa rin, no? Pero at least, mas maganda. Yung motor natin, sa ulo natin. Linagay ko rito yung motor, in case man na at least may, hindi basta-basta makakapasok kung may man rito. Hindi lang natin alam, di ba? At least hindi tayo pwedeng tirahin kung dito man lang. Sino dito yung motor? Dito sila pupunta. Kaya dito ako na bibigla kagabi. Sarap nagtulog ko, bigla akong parang malimpuatan na. Parang may tao rito, yan dito. O kaya dito na nakatayo, yan. Kaya sa bagay, at least nakasurvive na naman tayo mga boss. Kaya pasalamat na naman tayo sa ating Diyos na binigyan tayo ng proteksyon at nakagising tayo ng maayos. Sana yung pamilya natin na nandun sa bahay, sana ganun din. At saka siyempre yung pamilya din natin, yung anak ko, yung pamilya niya, na pumunta sila sa Isabela kagahapon. Sana safe din sila na nakarating doon. Tsaka siyempre, pag-uwi nila para magkikita-kita sila sa pamilya din niya na naiwan dito sa Baguio. Yan, kami. Yan, kakita-kita kami. Kaya bakit na tayo? Pagkuhan tayo ng kape natin at saka lakad-lakad muna tayo rito sa na enjoyin natin yung ganito na tanawin, mga kabundukan at saka sitwasyon natin. Wala tayo masyado nakitang tao, wala tayo masyadong naririnig. Ang naririnig lang natin yung madawadaan lang na mga sakyan. Okay, baka na mga boss. Every moment, every sign, still asking why you said goodbye. That old record still spins slow, same sad tune from long ago. Dust collects where we would dance, like a love that never had a chance. Oh, shadows fall where loved ones stay. Memories won't wash away. Every moment, every sigh, still asking why you said goodbye. Maybe time will take its toll, turn this hurt to solid gold. But for now, I'll sit and wait, staring at your empty place. Oh,
Magkakaroon tayo ng itlog. Aray. Pausip siya. Tayo na natin. On. Yan, okay na. One down. Siyempre, may tuyo tayo. Na. Ayan. Kasi sa atin, di naman tayo masyadong kumakain sa umaga kasi kape, sinapay, yun lang kinakain ko sa bahay. Mga 11, yun na. Doon lang ako nananghalian ay nag-umagahan. Yung 11, yun na mga boss, kuha na rin kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo akong kumain. Siyempre, yung palagi natin ginagawa, pare muna. Turn this hurt
southern rain. Faded echoes call your name. Lightning strikes, sky burns red, but you're just thunder in my head. Storms may pass, love still stays, even when you walk away. Every heartbeat, every cry, still won't let you say goodbye. Rusty swing, a quiet breeze, ghosts of us in autumn leaves. Time moves on, but not for me. Still stuck where we used to be. Storms may pass, love still stays, even when you walk away. Every heartbeat, every cry, still won't let you say goodbye. Paano mga boss? Hanggang dito na lang, hanap na naman tayo ng ibang spot. Kaya hanggang sa next spot na naman tayo. Paalam, bye bye.